Magandang hapon po, Alas 6 na po, gabi na po pala, Magkakaroon po kami ng home Bible study dito po sa tahanan ni Brother Marlon upang sa ganun ng salita ng Diyos ay mahayag sa bawat isa sa amin. Ano po? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Bago po kami magsisimula, ahawit muna kami, sa awitin para sa Diyos. Ano po? Okay? Yan. Ang awitin namin ay Kordero ng Diyos. 1, 2, 3. Ako, nasaway lang kami sa iyo eh. Kordero ng Diyos. Lakas nyo. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka Mahawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis, mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Praise the Lord. Ano po? Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming home Bible study. Ano po? Kabayan mo po kami sa oras pong ito. Busugin mo po ang aming sisidlan. Wala pong iba, kundi ang aming puso. Ano po? Sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Ano po? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Diyos ay atin pong mapapakinggan at gagamit po tayo ng Biblia. Ito po, ang pangalan ng Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Itong Bible pong ito galing po sa mga preso sa Manila City Jail. Kasi nung araw po na walang pandemic, kami po ay nangaral doon. Ngayon, marami na pong lumaya doon ng mga karamihan ng kaso ay droga. Yung isa po na nakalaya, yun, dalawa yung Bible niyang ganito. Yung isa po, ito, binigay niya sa akin. Sadyang pinamimigay po sa mga preso ng CBCP, itong mga Bible na ito, para po yung mga bilanggo, makakapasa po sila ng Word of God. Siya naman natin ginagamit ngayon sa Bible study sa loob ng tahanan. Ano po? Praise the Lord. Salamat, Panginoon. Magsisimula na po kami. Gagabayan mo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayon sa kasulatan, ayon po sa kasulatan, nakalagay po ang ganito. Sa 84 ng awit, may nakalagay pong kagaya nito. Mapalad na masasabi, silang duhoy tumatahan at palaging umahawit, nagpupuring walang hanggan. Ayan. Sa verse 5, ang sayo umaasa, masasabing mapalad din silang mga naghahangad sa sayo na makarating. 6, habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupay binabaha sa mahagap na pagulan. 7, habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa sayon ng Diyos nilang inahanap. Ayan po, Ito pong mga tao rito, sila po ay naglalakbay sa kanilang panahon. Ano po? Kung inyo pong mapapansin, ang sabi po sa verse 4, sila po ay naglalakbay na umahawit sa Diyos. Inahawitan po nila ang Diyos. Ano po? Alam niyo, yung awitan mo ang Diyos ay isang malaking karangalan para sa Diyos. Kasi po, yung awit lang, awit, patungkol sa Diyos, ang Diyos ay napupurian mo.
napapapurian mo. Ano po? Ganyan po ang nasa Biblia. Tingnan natin. Meron pong nakalagay dito. Basahin natin, ano? Sa 146 ng awit, verse 1. Purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. 2. Purihin siya ng aking aawitan habang ako'y buhay. O kita nyo po, pag pala umawit ka sa Diyos, ang Diyos ay napapurihan. Sa pamamagitan ng iyong tinig. Pagdating po sa Diyos, huwag mo sabihin sintonado ka. Sa tao, pag umawit ka, hindi magandang yung boses, ano sasabihin ng tao? Oy, baka bumagyo. Yan po ang sinasabi ng tao. Pero sa Diyos, hindi ka sasabihin ng Diyos na baka bumagyo. Basta inawitan mo ang Diyos, kahit sintonado ka, ang Diyos ay naluluwalhati sa pamamagitan ng iyong bibig. Gaya ng sinabi po sa 146 verse 1. Ulitin ko. Purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. O kita nyo pa, napupurihan ng Diyos sa pamamagitan ng awit. Kaya kung inyong mapapansin, babalikan natin yung 84 ng awit. Anong sabi ron? Mapalad na masasabing sila'y duhoy tumatahan at palaging umahawit, nagpupuring walang hanggan. Yung po palang pag-andog ng awit sa Diyos ay pagpupuring walang hanggan. Di po ba? Kaya magandang bagay po na ang Diyos ay inaawitan. Ano po? Praise the Lord. Okay, sunod. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din sila. Silang mga naghahangad na sa sayon ay makarating. Ano daw ang sinabi po ng Biblia? Yung umaasa sa Diyos, tinatawag po silang mapalad. Alam niyo po yung mapalad sa English, blessed or pinagpala. Ano po? Pinagpapala sila ng Diyos, kaya ang tawag sa kanila, blessed. Ano po? Mapalad. Ngayon, sa Biblia po may sagot sa salitang mapalad. Pag sinabing mapalad, hindi po tayo gagamit ng kung ano-anong kasulatan o libro, magazine, comics, o anuman. Gagamit po tayo ng Biblia mismo. Kung ano po ang kahulugan ng salitang mapalad. Ngayon, meron po mga pilosopo sa probinsya, dahil sila po ay nakatira sa barangay Mapalad, ayun, nasasabihin nila, siguro taga Mapalad yan. Mga pilosopo yun. Ano po? Pero sa Biblia, merong kategoryong salitang mapalad. Tignan natin ang sinasabi ni Haring David. King David sa Roma. Ganito po ang sulat na binasa ni Apostol Pablo nang siya po ay nangangaral sa kanyang panahon. Ang sabi po ay ganito, Roma 4:6. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuring ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, 7. Pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang tao hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Yun po yung kahulugan ng pinagpala. Hindi ka nasisingilin ng Diyos sa iyong kasalanan. Ano po? Hindi ka na sisingilin. Ibig sabihin, naniningil ang Diyos. Maliwanag po yun, I-clockwise mo. Hindi ka pagbabayarin, o clockwise, pagbabayarin ka ng Diyos.
Ngayon, ang tanong, kailan ka pagbabayarin ng Diyos? Yun ang tanong. Habang nabubuhay po kayo, hindi kayo sisingilin ng Diyos. Kasi mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Ano man ang gawin mo sa buhay mo sa mundong ito, gumawa ka man ng masama, mahal ka pa rin ng Diyos. Ang sabi po sa 1:3:36, ay 3:16 ng 1, tignan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos, ang gusto niya, lahat ng tao magkamit ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing magkamit ng buhay na walang hanggan, wala po silang parusang matitikman. Ano po? Wala silang parusang matitikman. Pero, nasa iyo pa rin ang pasya, kaibigan. Ang Diyos, mahal ka. Pero pagdating ng takdang panahon, ang Diyos ay sisingilin ka. Sisingilin ka. Pag ayaw mo sa Diyos, sigurado magbabayad ka ng utang. Kasi sabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala. Kahit gaano kabigat ang kasalanan mo, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya lahat ng kasalanan ng sabi ni Haring David na binasa ni Pablo, lahat ng iyong kasalanan, buburahin ng Diyos. Ibig sabihin, wala pong matitira sa iyong kasalanan. Anong lang ang dapat mong gawin? Tanggapin mo ang Panginoong Yesukristo. Yun lang po kailangan mong gawin. Wala nang iba. Hindi sinabi ng Diyos, magbuhat ka pa ng krus tuwing mahal na araw. Yung nagbubuhat ng krus, artista na lang po yan. Sipin nyo, kataon-taon na lang, starring sila na lang. O bakit paulit-ulit sila? Ibig sabihin, paulit-ulit sila sa kasalanan. Kaya sila paulit-ulit na nagbubuhat ng krus. Hindi po. Yung ginawa ni Jesus noon, tama na yon. Sapat na po yon. Ang gagawin mo lang, isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Accept Jesus Christ. Bakit po? Hebreo. Ang Panginoong Yesus po ang aayos ng iyong buhay. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yang asong Dalmatian, kalbuhin mo man yan. Pagtubo niyan, Dalmatian pa rin. Nakita niyo po yung mga polka dot ng Dalmatian? Kaya po ba nang baguhin ng Dalmatian ang balahibo niya? Hindi. Kaya mo bang baguhin ang buhay mo, kaibigan? Hindi. Ang pwedeng magpabago sa iyo, ang Panginoong Yesukristo. Ito po, 12 ng Hebreo. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Kita niyo po. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa English po yan. Sparkling dollar yan, kaibigan, ha? Author and finisher of our faith. Sino po? Ang Panginoong Yesukristo. Ano po? Tuloy natin. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula simula hanggang katapusan. Kung hindi mo isusuko ang buhay mo kay Jesus Christ, kahit ayaw mong mapunta sa impyerno, kaibigan, sa impyerno kanya ilalagay. Kasi ayaw mo sa Kanya. Kasi yung lahat ng gumusto kay Jesus, nakinig kay Jesus, sumunod kay Jesus, ang sabi ni Jesus, doon ko kayo sasama sa langit. 1:14-6.
Oh. Wala pong pwedeng maghatid sa atin sa langit kundi si Jesus lamang. Through Jesus Christ, kaya tayo makakapunta sa langit. Oh. Kaya ang buhay natin, kailangan nakatuon kay Kristo. Ang anak ng Diyos na buhay na tagapagligtas natin mga tao. Kaya po binigay si Jesus kasi nga po lahat tayo nagkasala. Kaya meron silang tinatawag na Merry Christmas. Ang ibig sabihin po ng Christmas is Christ's birth. Oh, kapanganakan ng tagapagligtas. Ibig sabihin po, maligayang Pasko sa iyo, kaibigan. Ngayon, kung ayaw mo kay Kristo, wala akong magagawa. Yun ang pasya mo eh. Kaya ang pasya ng tao ang magdidetermine kung langit o impyerno ang punta mo. Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung membro ng pamilya mo. Ikaw mismo ang magpapasya. Kasi po pagdating ng araw, kanya-kanya tayong tayo sa harap ng Diyos. Halimbawa, 6 kayo sa pamilya. Lahat kayo tatayo. Bawat isa babasahan ng atol. Ikaw ay sumunod o hindi? Hindi po pwede sabihin ng tatay, Panginoon, pwede ba arbor ko na itong pamilya ko? Wala pong arboran doon sa langit. Ang bawat isa tatayo, bawat isa tatanggap ng hatol. Yung kanyang ginawa abang siya'y nabubuhay dito po sa ibabaw ng mundong ito. Tandaan mo kaibigan, hindi ka pwedeng magtago sa Diyos. Kala nyo po pwede niyong pagtaguan ng Diyos? Hindi. Kasi siyang gumawa sa atin, kaya lahat ng ginawa natin, alam niya. Ultimo, kaliit-liit ang panluloko natin. Akala nyo, hindi alam ng Diyos yan. Alam lahat ng Diyos yan. Kaya nga Diyos po siya. Kung hindi siya Diyos, hindi niya alam. Ito po, nakalagay oh. Anong nakalagay po? Babasahin ko, no? Sa Hebreo 4:13. Walang nilalang. Sino po yung nilalang? Tayo. Taho, nilalang ng Diyos. Si Kristo po hindi nilalang. Siya po ay anak ng Diyos. Ulitin ko, Hebreo 4:13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. O, kita nyo po. Anong itatago mo, kaibigan? Sabi sa Biblia, walang may tatago sa Diyos. Ang lahat, kita nyo po, ang lahat. Pati yung sumulat ng Biblia, kasali dito. Ang lahat. Ibig sabihin, pati ako kasali dyan. Ay gayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Sinabi niya bang magsusulit yung pamilya, bara-barangay? Ang sabi po, yung sarili mo, ipagsusulit mo sa Diyos. Kahit gusto ng magulang mo, sa Diyos ka, kung ayaw mo naman, yun ang dahilan kaya ka parurusahan ng Diyos. Ayaw mo sa Diyos. Yung pamilya, yung tatay mo, hindi parurusahan. Pero ikaw parurusahan ka kasi matigas ang dibdib mo eh. Kaya sabi niya, bawat isa. Hindi niya sinabing per family. Kung minsan po sa ayuda, ilang pamilya dyan? Isang pamilya, isang kaon. Bahala na po kayo sa isang kaon. Paano nyo ubusin yun? Basta isang pamilya lang. Sa ayuda yon. Pero sa Diyos, hindi ganon. Hindi mukhang ayuda ang labanan doon. Bawat isa, sabi po. Ngayon, balik tayo doon sa 84 ng awit. Aba sila'y naglalakbay, papunta na Sayon upang maglingkod sa Diyos. Basahin po natin muli. Alam niyo po,
Dinatnan po sila ng tagulan. Dinatnan sila ng tag-araw. Anong sabi? Lalo silang lumalakas. Bigyan kita ng halimbawa, kaibigan. Paglakarin kaya kita ng 5 kilometro. O baka 1 kilometro pa lang, nakadown ka na. Yung kasaysayan po ng istorya ng Old Testament, malayo po yung sayon. Kaya ang ginagawa nila, umahawit sila sa Diyos. Ay dahil ang Diyos ay napupurihan, anong sagot? Ito po. Abang sila'y naglalakbay sa awit 84:6. Abang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan. Ibig sabihin, tigang. Walang tubig yung lupa. Kasi wala naman po simento doon. Kahit nga asfalto, wala. Libre po yung pulbos. Halikabok. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa. Tuyo po yung lupa. Binaba sa mahagap na pagulan. Yan po. Inaabutan po sila ng ulan sa paglalakbay nila papuntang Sayon. 7. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Kita nyo po. Ulanan, arawan sila, pero hindi sila pinangina. Anong sabi? Lumalakas sila. Sino po nagpapalakas sa kanila? Natural ang Panginoon Diyos. Kasi sila po ay mananampalataya na. Wala pong question kung malayo o malapit ang pupuntahan nila para sa Diyos. Ang importante po, yung pananampalataya nila sa Diyos. Alam niyo po, ang isang mananampalataya, akala niyo mahalwan ba pagka mananampalataya ka na? Hindi po. Akala siguro ninyo mahalwan ang buhay pagka mananampalataya kayo. Lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, pare-parehas nakakaranas ng iba't ibang kalagayan sa buhay. Kanya lang, iba po yung meron Diyos. Bakit? Yung may problema, basta sa Diyos ka, ang ginagawa ng Panginoon, pinagagahan ng buhay mo. Paano pinagagahan? Yung hirap ng buhay ba, hindi mo siya nararamdaman. Yun po. Kaya sabi ni Jesus, meron kayong mga problema, ali kayo, magsilapit kayo sa akin. 11:28 ng Mateo, at pagagahanin ko yan. Sino po magpapagahan? Ang Panginoong Yesus. Kaya sabi po sa Hebreo 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At habang nabubuhay po tayo dito sa ibabaw ng mundo, ang sabi ni Apostol Pablo, ang ating buhay ay ganito po ang dapat. Tignan natin sa Kolosas. Ano po nakalagay? Babasahin po natin. Chapter 3 ng Kolosas, verse 1. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Dapat po ang pag-iisip natin nakapokus kay Jesus. Kaya nga, looking unto Jesus. Ituon natin ang isip natin kay Kristo. Ano po? 2. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Dalawa yon, panlangit, panlupa. Dapat daw panlangit, hindi panlupa. Yan ang nangyayari ngayon. Ang ganda ng cellphone niya na. Gusto ko rin yan. Hindi po ba ganon? Natutokso kayo? Pag nakakita kayo sa cabinet, sa display, kulang na lang, dukutin nyo sa cabinet Kung nagmamagic lang kayo, kaya kagaya ng mga magicero, yung kamay pumapasok sa salamin. Palagay ko, ano po?
Sa 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. 4, si Kristo ang inyong buhay. Dapat ang buhay po natin na kay Kristo na. Pag kay Kristo ka na, ibig sabihin, lahat ng mabuting gusto ni Kristo, yun ang ipamuhay natin sa araw-araw. Maliwanag ba, kaibigan? Kapag kay Kristo ka na, mahirap man ng buhay, maluwag man ng buhay, pag namatay ka, sabi ni Jesus, kahit mamatay ka, pag sumasampalataya ka sa akin, muli kitang bubuhayin. Kapag hindi ka naman namatay at dumating ako, sabi ni Jesus, babagoy ko yung katawan mo. Itong katawan nito, panlupa, nabubulok ito sa sementeryo. Papalitan po ng katawang panlangit. Kung nasaan si Kristo, doon po lahat dadali ni Jesus yung mga sumampalataya sa Kanya. Ano po? Pagdating ng araw. Kaya tayo po may Bible study upang patuloy na sariwain ang mga pangako ng Diyos. Ano po? Gaya ng nakalagay po sa Habit, yung naglalakbay, bagamat mahirap po talagang buhay nun, wala pong transportation noon. Ang transportation nun, lakad. Lakad. Yung kasaysayan ng kay Moises, hindi po naluma yung mga sandalyas nila eh. Kung ilang taon po silang umihikot-ikot sa disyerto, hindi po naluma. Isipin niyo po yun, ano? Kaya tatandaan natin, kaibigan, kapag isa ka ng tagasunod ng Panginoon Diyos, hindi mo na inaalintana, mahirap ang buhay. Wala na pong mahirap. Ang importante, yung puso at isip mo, kailangan po nakatuon lang kay Kristo. Huwag nakatuon dito sa kahirapan sa lupa. Talaga pong maghihirap ang buhay mo dito sa lupa. Nung nabubuhay yung tiyahin ko, tanong ko sa kanya, magkano isang kaban ng bigas? Ang sagot ng tiyahin ko, 50 sentimos. Nag-aaral pa po ako no, na high school yata ako no. High school. Gaano na po katagal yon na sinasabi ng tiyahin ko, 50 pesos isang kaban ng bigas. Pero ngayon, magkano po ang bigas? Alos, tuwing bibili ka ng bigas, nagmumura ka pa sa galit. Bakit? Yung Pilipino po, walang pagkain kundi bigas eh. Kahit wala na, basta may kanin lang, mabubuhay ang Pilipino. Tubig at asin lang, ayos na. Isipin niyo po, ang hirap ng buhay. Kaya sabi ng kasulatan, dapat ang focus mo sa langit. Ngayon, ang focus mo, puro nandito sa lupa. Talagang wala kang ginawa, kundi, ano ba mabuhay yan? Sabi nga po ni Pablo, huwag mo nang isipin yung sa lupa. Kasi sabi ni Jesus, unahin mo ang Diyos at lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Pupunan ko lahat yan. Kaya hindi po napupunan yung pangangailangan mo kasi nga, anong dahilan? Ikaw ang may atraso, ikaw ang may kasalanan. Lahat na lang binibigay ng Diyos. Yan buhay mo, kaibigan. Sinong nagbigay niya ng Diyos? Gawa 17:24-25. Yang hininga mo, yan lakas mo, sino nagbigay? Yan Diyos. Pero saan mo ginagamit yan? Sa kawalang yahan. Dapat sana, sabi ni Pablo, yung katawan mo, gamitin mo upang ang Diyos ay mapapurihan. Unang Korinto 6:19-20.
Pero saan mo ginagamit ang katawan mo? Sa kawalang yan. Pagkatapos sasabihin, mahirap ang buhay. Talagang mababaw ka sa kahirapan yan. Ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo, kaibigan. Pero kung susunod ka sa Diyos, maniwala ka kay Jesus, babasahin ko. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Mateo 6:31. Kaya't huwag kayong mag-alala. Kita nyo po? Ang tao po, pag mulat ng mata sa umaga, nag-aalala kung ano ang kanyang aalmusalin. Kung minsan, pag walang pera, nag-aaway pa. Suntok dito, suntok doon. Kalabog dito, kalabog doon. Hindi po ba totoo yan? Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain. Pero, pag walang pagkain ng tao, hindi mo makausap na matino. Para siyang baliw. Ano po? Kaya marami pong nasisiraan ng utak dahil sa walang titsa. Kaya yung iba po namumulot sa basura para lang may titsa. Pero kung unahin mo ang Diyos, kaibigan, tuloy natin. Kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin ng pagkain, sa pagkain, inumin at damit. Ayan. Sa sunod na talata, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa bagay na ito, yung pagkain po? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam pala ng Diyos Kaya po hindi maibigay ng Diyos dahil po sa kawalan mo ng paniniwala sa Diyos. Yun ang dahilan, kaibigan. Ngunit higit sa lahat ay bigyan nalaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Ano yun? Lahat ng kailangan mo. 34. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang nag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Wala pong taong sumunod sa Diyos na naging gutom. Kasi lalabas na sinungaling ang Diyos. Papayag ba ang Diyos na tapat kang naglilingkod, gugutumin ka niya? Di pinagtawanan siya ni Satanas. Hindi po. Lahat ng kailangan natin, ibibigay ng Diyos ayon sa ating mga inaasal, ating ginagawa, ating pamumuhay sa araw-araw. Mateo 4:4. Hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Ang gusto mo, puro chicha, pero salita ng Diyos, wala. Pag may problema ka, Diyos ko, tulungan mo po kami. Ayan. Bandang uli, tumatawag ka sa Diyos. Di po ba totoo yan? Naalala ko yung pangangarap ko sa palengke. Sabi ng isa, hindi ako naniniwala. Sabi ko sa kanya, pag nagkasakit ka, huwag kang tatawag sa Diyos. Sige, patunayan mo. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Hindi ako naniniwala. Akala niya, hindi alam ng Diyos. Akala niya, nagbibiro siya. Tandahan mo, nakalagay sa Biblia. Lahat ng ginawa mo, alam ng Diyos. Nangangaral ako, kritiko. Pagkatapos, sasabihin niya hindi siya naniniwala. Sabi ko, kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Pero salamat sa Diyos. Nang matapos na po ako, ang lakas ng amen nila. Amen! Kulang na lang. Parang dumadagon doon sa pag-amen.
Ayan. Po, tandaan nyo po, hindi po, walang biro po ito, kung nakikita nyo man akong ngumingiti, tumatawa. Sadyang ganyan po ako. Smiling face. O, kita nyo naman, pag nakatawa ako, kaibigan. Alam ko nangiisip mo yan. Sige, salamat Panginoon sa katotohanan na reveal mo sa amin na yung mga kasaysayan ng tao sa Highway 84, hindi po nila halintana ang hirap ng buhay. Ang basta nasa isip po nila, ikaw ay maparangalan ng kanilang mga buhay. Nawa, Panginoon Diyos, ang sambahin nito ni Brother Marlon, tulungan mo po sila, Panginoon Diyos. Ikaw po ang nakakakita ng lahat ng bagay. Wala pong maililingid sa iyo, Panginoon Diyos. Nakikita mo po ang bawat galaw ng bawat isa. Kahabagan mo po sila, Panginoon Diyos. Tanging yung awa mo lang ang makakatulong sa bawat isa sa kanila. Panginoon, bigyan mo po sila ng mapayapa at maibig na tulog sa gabing ito. At habang natutulog po sila, Panginoon, ingatan mo po ang kanilang tahanan. Ilayo mo saan manghuri ng kalamidad ng sunog o lindol. Ingatan mo po ang linya ng kuryente nila. Ingatan mo po linya ng tubig nila, Ho Diyos. At gisingin mo po sila sa araw ng bukas na taglay po panibagong buhay at lakas nagbula sa iyo. Marami po salamat sa iyo, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kaibigan, minsan pa, i-share mo naman itong munting video ito. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Malay mo pag na-share mo ito, magdala ng liwanag sa kanila. At ikaw naman na-share ng video ito, kaibigan, i-share mo rin sa iba. Kesa naman po nagsishare lang kayo ng kung ano-ano sa inyong social media account, mabuti pong may share ninyo ito. Bakit po? Meron pong mensahe tungkol sa salita ng Diyos. Marami po salamat, kaibigan. God bless us all. Okay? Maraming salamat, Brother Marlon, sa inyong pakikisa sa Home Bible Study. God bless us all.